Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ito na nga po, ang inyong nakikita sa inyong monitor screen ay walang iba kundi si Senator Chis Escudero mga kababayan. No, at siya nga po ay ipinatawag po ng ICI. Nako po, eto mga kababayan, no? Ano kayang ginawa niya sa ICI? No, may nilaglag na kaya siya? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan at maging ang paghahakot ng gamit sa bahay, no, di umano ni Saldico, mga kababayan. Nako po, nasa na nga ba itong si Saldico? No, yan ang ating alamin sa ating reaction video ngayon mga kababayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay, so ito na nga, mainit na mainit din po itong balita na to mga kababayan. At sa ngayon, hindi pa po na ipapatawag, no, sa Senate itong si Senator Chis Escudero. Pero sa pagkakaalam ko po, parang may nabasa na ako, no, na siya rin po ay ipapatawag din po sa Senate hearing pagdating po dyan sa flood control, no, dyan po sa Blue Ribbon Committee mga kababayan. Pero kanina, siya po ay umattend po, no, ng isang meeting dyan po sa ICI at yan po yung ating alamin kung ano ang kanyang mga sinabi po dyan mga kababayan, no? At ito nga po, no, nag-react din siya dun sa 6 na senador di umano, no, na nasasangkot, no, dyan po sa flood control projects na yan mga kababayan. Okay, so ito, alamin natin yung mga balita na yan, right? Let's go. Imbitasyon ang natanggap ko para maging resource person kaugnay sa mga proseso ng Senado at sa pagkakaunawa ko para patotohanan yung mga sinabi ni ni Congressman Toby Chanco sa Senado at itong mga nagdaang linggo at buwan kaugnay sa proseso ng budget. Sir, matatanong po ba dyan yung regarding sa donation sa inyo? Hindi ko alam kung matatanong man, sasagutin ko yan dahil nasagot ko na naman. Sir, reaction mo na may lumabas na report that the President and the Vice President also received evidence from the Chambers? Nabasa ko lang din sa pahayagan pero hindi ko alam na personal yon. Pero kung sakasakali, kung ano man ang proseso, sinabi ko na, sasagutin namin yun. Pero wala pa naman pinapadala ng COMELEC kaugnay sa bagay yan. Kasi sabi din ni Chairman Garcia, yon ay proseso para sa donor at hindi sa donee. So yung sabi ni Pong na dapat sinisilip kayo ni Saldico sa insertions. Nasagot ko na yan. Yan ay klarong paglilihis kaugnay sa isyo na kinakaharap natin. At nakahanda kaming ipaliwanag yan kung sakasakali. Matatanong yan ang ICI. So there were no insertions? Actually, maganda rin yung pagkakatayo ng ICI mga kababayan, no? Alam niyo kung bakit? No, kasi andun na lahat eh. Kumbaga mas-centralize, no, yung investigasyon. No, pagdating po dito sa mga ganitong corruption, 'di ba? Especially itong sa DPWH. No? Mas-centralize eh. Doon lahat iipunin eh, lahat ng statement, lahat ng ebidensya, 'di ba? Naka-centralize, hindi yung kalat-kalat yung investigasyon. And then pagka okay na siya, mga babayan, pwede na sampahan ng kaso yung mga talagang involved diyan. Di ba? Ganong kaganda itong ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Naisipan niyang gawin yan. Samantalang noong nakaraang administrasyon, wala man lang ginawa. Di ba? Amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Senado. Amendment na pinapanukala ng mga miyembro ng Kongreso. Si Congressman Puron, hindi siya bahagi nga ng Kongreso pa ng panahon yun. Kaya hindi ko alam kung saan siya nagagaling. Sa reaction lang na may 6 na senador pa na ma-indicate sa Ito na. Narinig ko rin yun kahapon, pero hindi pa naman yata nababanggit o nabanggit na ba kung sino. Hindi ko pa naririnig kung sino nga yun. O kasama na yung tatlo. So yung small committee, paano doon yung... So kung meron pang, kung 6 na senador yan, mga babayan, no, meron ng 3 eh. Di ba? Si dating Senator Jingoy Estrada, Bong Revilla. Ngayon si Jingoy Estrada at saka si Joel Villanueva. Ako po, sino pa kaya yung 3? Ha? Sino kaya yung 3? Mga babayan. Sino hula ninyo? I-comment nyo po dyan sa ibaba ha, para malaman natin yan.
Sino kaya yung tatlo? Ha? Ako, meron ako naiisip pero sa akin na lang yun. Tuloy natin. Then pinaputok eh. May nangyari bang sir sa FLOD sa 2025? Ulitin ko amendments ang ginagawa sa Kamara at sa Senado, sa plenaryo man, sa floor man, sa committee man, o sa BICAM man. Marahil isa yun sa mga prosesong tatanungin ng ICI, hindi lamang kaugnay sa 2025, pero kaugnay sa mga nagdaang budget. Dahil kung mapapansin ninyo, yung mga sinasabing mga ghost ay puro mga nagdaang taon dahil yung kasalukuyang budget ay ini-implement pa naman sa ngayon. At tatagal yun hanggang 2026. So in practice ba mismo ito? Sige, sir. Doon muna. Sasagutin ko na muna sila. Pero sir, when they ask you, Pababa. Sir, King Lacson po, Yes. opinion na sa tingin niya mas fitting maging na state witness si Bryce Hernandez. Hindi para sa akin na timbanin yun. Para sa akin, marapat at dapat kung magiging state witness, ayon sa procedure, korte ang magpapasya nun. Dahil ang nag-discharge sa witness ayon sa batas ay ang korte. sir, when the ICI asks you, is there a small committee that inserts flood control projects? Wala at hindi ako bahagi noon at hindi flood control projects dahil ang alam kong komite ay nagre-reconcile ng pagkakaiba ng dalawa. Karamihan ay mga miyembro ng Finance at ng Appropriations Committee. Sir, kita niyo yun. Thank you. Alright, so yan po yung naging sagot ni Senator Chis Escudero at wala pa siyang idea, no, kung sino nga ba yung 6 na senator na yan. O yung 3 na lang, meron na rin naka-line up di ba? So ito, panoorin pa natin itong ilang mga balita mga kababayan. At ito na si Bryce Hernandez mga kababayan, no? May mga ginawa po siya ngayon na talaga namang marami ang nagulantang, no, dito sa kanyang ginawa dahil mga sasakyan po ay kanyang isinoli mga kababayan, no? Kinumpirma ng abogado ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na 4 na kasalukuyan at 2 dating senador ang dawit sa mga anomalyang flood control projects. Nakatutok si Mariz Umali. Ito. Ang pasabog ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez hindi pa raw tapos. Depende sa mga makikita sa computer na itinurn over niya sa DOJ. Pwede pa raw may iba pang senador. At so ito na i-turn over na yung computer mga kababayan. Nako, ano kayang nilalaman ng computer na to mga kababayan? No? Ano kaya ang nilalaman ng computer na to? iba pang mga mambabatas ang mapangalanan. Ayon yan sa abogado niya si Attorney Raymond Fortun. Si Bryce, sa sinabi niya na yung salaysay na binigay ni Engineer Alcantara ay kulang pa. Meron siya mga binanggit sa akin ng mga pangalan. Based ito doon sa kanyang recollection of yung mga tao na meron silang mga naipasok na mga proyekto dito sa Bulacan. Na ano? Again, mga proponents noong mga projects. Kinumpirma niya ang ulat na aabot sa 4 na kasalukuyan at 2 dating senador ang madadawit. Pero hindi raw sila magpapangalan basta-basta hanggat walang ebidensya. So merong 4 mga babayan na nasa kasalukuyan. So ngayon, yung 2 po napangalanan na. No, si Jinggoy Estrada at si Villanueva at yung dating senador, si Bong Revilla. So meron pang isang dating senador at 2 kasalukuyan senador. Nako po. Sino kaya itong mga to, mga kababayan, no? Ang 3 senador na nabanggit, sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla. Lahat tumanggi na sa alegasyon. Hanggang hindi pa talaga na-unseal at nabubuksan yung laman nitong computer, mas minarapat po niya na hindi na lang po muna magsasalita para hindi siya nagtuturo ng mga tao kung sino yung mga personalidad, kung ilang bang senador talaga ito, kung whether incumbent or whether ex-senators. Sa kanya, it is better na hawak niya mismo yung mga dokumento na meron na siya, para mas mabuti at mas malinaw at mas detailed yung kanyang masasabi tungkol dito. Ang sigurado, sabi ni Fortun, may mga ebidensya pang ibibigay sa Hernandez sa Department of Justice para suportahan ang testimonya niya. I understand na meron pang mga 2 to 3 boxes na hindi pa nga na-turn over din.
Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na sa DOJ na ang mga nakuhang ebidensya kay Hernandez, gaya ng computer at mga folder kaugnay sa investigasyon sa flood control projects para ma-preserve at maisama sa investigasyon. May sworn statement na naman na ibinigay sa DOJ si Hernandez. Bukas, magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Imbitado pa rin si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at inaasahang dadalo ito. Sa pahayag ni na DPWH Engineer Henry Alcantara, si Bernardo ang kausap niya sa pagbaba ng pondo at kung sino ang proponent o mambabatas na mabibigyan ng porsyento. Kay Bernardo rin daw dinadala ang cash na para sa mga proponent. Isa yun sa susi, no, si Bernardo, mga kababayan. No, isa yan sa susi, no, na dapat tutukan talaga. Diba? Siyang naunang affidavit, magsusupplemental daw siya because the affidavit that was sent to us earlier, that was before Alcantara testified yesterday. So ngayon, after hearing the testimony, nagpasabi na magsusupplemental. I don't know, wala ko idea. Without saying too much, sir, sa affidavit ba niya may mga names din siya? Wala akong idea. Let's see tomorrow. Siya magiging susi dyan kasi siya yung naglagay sa kanila dito sa Bulacan eh. So, siya yung parang tinuturo nila lahat, silang tatlo. Malaking tulong naman daw ang pagsailalim sa testigo sa protective custody ng DOJ para makapagsalita sila sa Senate Blue Ribbon Committee. Kung protected witness siya, believe mas makakasalita ng malaya yung tatlong DPWs, pati sila Diskaya. Kasi yun din hinihingi nila eh, di ba? Protection para ibigay nila yung ledger. So I believe tama lang yung direksyon niyo. Posible raw na huling pagdinig na ng Senate Blue Ribbon Committee ang gagawin bukas. Pero depende pa rin daw ito sa mga bagong ebidensyang maaaring lumutang. Lahat naman daw ng ebidensyang ito ay ito turn over sa ICI. Para sa GMA Integrated. Okay, so yun mga kababayan, no? At na-surrender na pala yung mga yung mga computer. Diba? At talagang ang susi po, no, ay yung tao na naglagay sa kanila, no, diyan po sa Bulacan, mga kababayan. Okay, so eto po, isa sa malaking katanungan is grabe, nasa na nga ba, no, etong si Saldico, mga kababayan, no? Yan po ang ating alamin ngayon. Pero bago po yan, nako, eto matindi, mga kababayan, no? Ang bahay po, no, sabi po dito sa balita, ayan, no, naghahakot na, no? Makikita sa mga larawang ito ang paghahakot ng mga gamit mula sa bahay ni Ako Bicol Representative Saldico sa Pasig ngayong Miyerkules, September 24. Nako. Ito mga kababayan yung picture, oh. Oh, ayan, oh. May wing van, no, na kung saan may mga gamit, no, na ikinakarga doon sa wing van sa Pasig to, mga kababayan. May mga idea ako, no, dyan sa mga na yan, sa mga subdivision dyan po sa Pasig, mga kababayan. Medyo familiar sa akin yung location nito. Medyo familiar yung location nito. So eto po yung balita na yan, mga kababayan, no, para mas maliwanagan tayo, no, dito sa ito, para mas makita natin ano na ba status ng bahay ni Saldico. Kita natin yung contributed. Sige, patingin. Contributed video po ito ng isa nating asset talaga tao. Kahit kilala natin siya, asset po namin siya. Asset naman talaga. Asset namin siya. Ayan yung bahay ni Saldico. So general area is Pasig. Yun ang masasabihin namin. Okay? Grabe, no, balot na balot ng tarpaulin, mga kababayan. Tarpaulin ba yan? Balot na balot ng trapal, no? No, balita ko kaya binalutan yan, mga kababayan, kasi natakot daw, no, na baka magaya sa Nepal, na baka pasukin ng taong bayan yung bahay ni Saldico at sunugin. No, parang ganun yung mga narinig kong chismis nung nakaraan eh. No, pero sa tingin ko malabo mangyari yun kasi napakaigpit ng security sa mga subdivision, no, dito po sa Pasig, mga babayan. At hindi naman siya along the road lang talaga. No, kung may mga bahay po dyan, no, siguro itong bahay na to ni Saldico medyo nasa bandang gitna to, mga babayan, di ba? O, tuloy natin. Grabe, no, balot na balot, no? Ito yung nabanggit mo actually, no? A few days ago. Di yung una kong sinabi sa inyo, kuha ng mga neighbors yun. Pero we can... Talaga, ultimo mga kapitbahay,
no, nagbibideo doon sa bahay ni Saldico. Oh, grabe yung sasakyan. Use it because it's there. Oh, grabe. Mamahali na tayong sasakyan na yan, mga kababayan. Video, right? So, kailangan natin ay from our asset or from our source mismo. At yan nga po, ang kuha na sinasabi pong bahay sinasabi po at umano'y bahay po ni Congressman Saldico na sinasabi rin sa hearing kanina ay kung saan dinideliver yung pera. Na parang pinalibutan, binalot ng tarpaulin. Siguro natakot, no? Eh, na-assume ko natakot siya doon sa nangyari sa bahay ng mga Kung tatanungin niyo ako ng timeline, parang mahigit 1 linggo ng may tarpaulin na puti. Base sa kwentuhan natin last week hanggang ngayon. Yes, no? yes. So, ganyan na po siya. Na meron ng free. So, yun mga kababayan, no? At nasa na nga ba si Saldico, mga kababayan, no? Hindi natin makakita at mahagilap. So, sabi nasa Amerika daw, pero ito po, no? Panoorin natin tong balita na to. At sabi dito, si Saldico bound umano for Spain from Dubai, no? Nakapunta na ng Dubai, mga kababayan. So, tuloy natin. Where in the world is Saldico? Matapos magpaalam para magpagamot umano sa Amerika. Sa Spain umano sa Amerika. ang bagong destinasyon ng kongresista. Handa raw si Ko na sagutin ang pagkakasangkot sa kanya sa flood control scandal. Ang tanong, uuwi naman kaya siya? Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. 4 na araw. Yun yung malaking katanungan kung uuwi po ito nga si Saldico, mga kababayan. Uuwi kaya? Na lang mula ngayon ang natitirang palugit para bumalik ng bansa si Ako Bicol Party List Representative Saldico. 10 araw ang binigay ni House Speaker Bogie D kay Congressman Ko para umuwi at sagutin ang pagkakadawit niya sa flood control scandal. Pero tila wala raw intensyong umuwi pa si Ko. Kahit ang ilang kongresista naniniwalang hindi na siya babalik dahil sa kung saan-saan na raw siya nagpapalipat-lipat ng lugar. Sa eksklusibong panayam ng Abante Radio, sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garin na kahit si dating House Speaker Martin Romualdez, hindi raw nakumbinsing mapauwi si Ko. Kaya dahil dito, nagpasya raw si Romualdez na mag-resign bilang House Speaker. Kaya ilang beses na rin nagpaparinig si former Speaker. He was saying that maybe if he resigns, kasi nga hindi niya mapapauwi si Zaldi Dahil hindi niya mapapauwi, he was saying like, maybe I just need to take command responsibility kasi it happened in the 19th Congress. Kung hindi kinaya ng kapangyarihan ni Romualdez na pauwiin si Ko, ang tanong, ano o sino ang makapagpapabalik sa kanya? Unang napaulat na nasa Amerika si Ko para sa isang medical procedure. Pero base sa flight records na eksklusibong nakalap ng politico.com.ph, 8:05 ng umaga kanina umalis ng Dubai si Ko patungong Madrid, Spain. Inaasahan ang kanyang pagdating doon ng 7:20 ng gabi, oras sa Pilipinas. Nakakuha din ng kopya ang Politico ng visit pass ni Ko mula sa Singapore Immigration at Checkpoint Authority na magpapatunay ng kanyang pagpasok sa bansa. Sa mga dokumento, inisyuhan si Ko ng Singapore ng 30 araw na visit pass noong September 16 na tatagal ng hanggang October 16. Sa travel records din ni Ko mula sa Customs, Border at Protection ng Amerika, lumalabas na nagtungo si Ko sa New York noong August 26 at umalis noong September 13. Naghain na ng reklamo sa House Committee on Ethics si Navotas Representative Toby Tiangco laban kay Ko. Nireklamo siya ng betrayal of public trust dahil sa issue ng umano'y pagsisingit niya ng pondo sa budget at ang umano'y paglabag ni Ko sa ilang House rules bilang dating chairman ng House Committee on Appropriations. Sa mensaheng inilabas ni Ko, sinabi niyang walang katotohanan ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Sasagutin daw niya ang lahat ng mga paratang sa tamang panahon at sa tamang lugar. Para sa agenda. So, ang tanong dito, kailan yung tamang panahon at saan yung tamang lugar, mga kababayan? Diba? Yun yung malaking katanungan dito Kailan yung tamang oras at saan yung tamang lugar, mga kababayan? Diba?
Ano masasabi nyo po dyan, no? I-comment po sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.